Ngayong National Breastfeeding Month, pinag-uusapan ng ilang mga ginang na ginawa ng kabuhayan ang kanilang breast milk. Pero ang mga eksperto may babala tungkol dyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ray Vicente. Maraming nanay ang napipilitan huminto sa trabaho pagkapanganak. Karamihan, pag-aalaga ang priority gaya ng pag-breastfeed. Pero ang isang mommy na nakilala ko, pinagkakakitaan ng sobra-sobra niyang supply ng gatas. Di na bago ang istorya ng ilang mommies na hirap mag-produce ng breast milk. Kaya maraming active communities online kung saan nagtutulungan ang mga nanay. Pero may mga mommy na gaya ni Shane na ang sobrang supply ng gatas, kanyang ibebenta online. Ang maximum ko weekly, nakaka 60 bags. Depende kasi sa sipag ko mag-pump pero madalas 60 bags talaga ako. Actually, meron na akong regular buyer talaga. Dati, nagpo-post ako sa Facebook kasi sa Facebook yan sikat yung mga pagbebenta ng gatas. Tapos hanggang sa nagkaroon na sa TikTok. 15 pesos per ounce ang benta ni Mommy Shane. Bilang online seller din naman siya, sinubukan niya rin itong ibenta noon pang 2021. Pumatok ito. At ayon kay Mommy Shane, malaking tulong sa araw-araw nilang gastusing pamilya ang kinikita niya sa pagbebenta ng breast milk. So ang laking tulong talaga kapag nakakabenta ako ng gatas. Ang laking ang laking ang laking menos niya kasi hindi namin nagagalaw yung sahod niya. Minsan kapag nakakabenta nga ako ng malaki-laki, kinukuha ko yung pan-tuition ng bata at saka yung pan-therapy. Ayun, tas nakakabayad ako madalas ng Maynila. At dahil alam ni Mommy Shane na baby ang may kailangan ng kanyang gatas, doble ingat daw siya sa pag-prepare nito. Sa katunayan, sumali pa raw siya sa lactation class para mas matutunan ang tamang pag-iimbak ng breast milk para hindi mapanis. Inaalagaan niya rin daw ang sarili at panay healthy foods ang kinakain para masustansya rin ang mapoproduce niyang breast milk. Kung iisipin mabuti, maraming natutulungan si Mommy Shane sa pagbebenta niya ng breast milk. Bawat bag na naibebenta niya, isang sanggol ang nabubusog. Pero para kay Doc Silvery Micah Jaime, isang general pediatrician, mas mainam daw na imbes na sa online, sa licensed milk banks dumiretso ang mga hirap magpadede ng kanilang babies. O di kaya ay gumamit ng milk formula. Nakakatakot daw kasi na baka makontamina ang breast milk kapag mali ang preparasyon nito. Hindi talaga safe or hindi nire-recommend yung pagbili or yung pagbenta ng breast milk online. Marami talagang panganib yung pwedeng maidulot nito, lalong-lalo na sa mga premature babies natin and sa mga sick babies natin, yung mga mahinang baby. No, madaming panganib katulad ng contamination, possible contamination, bacterial contamination and viral transmission. Lalong-lalo na hindi na i-screen yung mga donor. Pero kung di maiiwasan, payo ni Doc, kumonsulta sa doktor kasama ang donor para sa screening. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, may dalawang muka ang istorya ni Mommy Shane. Una, lahat naman ata ng nanay malamang sa malamang ay handang gawin ng lahat para sa pamilya. At pangalawa, marami pa rin mommies ang hirap sa breastfeeding na umaasa sa mga gaya ni Mommy Shane. Kaya mahalaga po na mabigyan ito ng pansin at mas kilalanin ang sakripisyon ng ating mga super moms. Mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita.